Zenitsu, kung naririnig mo ako magparamdam ka, bigyan mo ako ng senyales. Hay nakong babae ka! Bakit mo ba ako ginaganito? Napakadilim ng hinaharap ko! May pinapaalam siya. Alam din yun ni Kurapika. Kayang-kaya kong gawin yun. Annyeonghaseyo to DJ Michiko. Maganda na isip mo. Talaga? Meron pang 3 minuto. Nandito na sila. O mga bata, nahuli na naman kayo? Hehe, ngayon naiintindihan ko na. Malamang nagbago na mga isip niyo at gusto niyo nang maging miyembro namin. Hindi naman. Hindi lang namin alam na nakansela na pala ang reward sa ulo ninyo. Wala na kaming ibang balak gawin. Sinusundan kami ng 2 batang yan. Hindi talaga kayo maingat sa pagsunod. Nagpahuli na naman kayo. Baka ibig sabihin nito meron na tayong koneksyon. Palagay ko nakatadhana talaga tayong magsama. Malabo to, pero nakakaamoy ako ng dugo. Parang meron lang siyang tinapos na buhay. Ayos! 2 minuto. Ano? Makipagkaibigan na lang kayo sa amin. Di bali na lang. Bakit naman? Alam nyo, sa totoo lang, ayaw nga namin makita mga mukha nyo eh. Hinahabol lang namin ang grupo nyo dahil sa malaking reward na nakapatong sa inyong ulo. Ayos! Pareho lang kami! Dapat maniwala sila sa sinasabi namin. Anong masasabi mo, Pinuno? Hindi ba ayos naman sila? Ang karakter nila hindi nalayo sa ugali ni Ubo. Kaya bagay talaga sila sa ating grupo. Pagkatahil mga bata pa sila, kaya hindi sila kakaramdam ng takot. Pero sino ba yung istobong lalaking mahilig sa kadena? Bago ang lahat, Taku. Tingnan mo muna ang mga batang ito. Sige, ano yung tatanong ko? Kung anong tinatago nila, iyon. Ay, magaling siya mag-isip. Kapag tinanong niya yun, sigurado ako marami silang sagot na makukuha sa amin ni Gon. Naku po, malapit na. Sana hindi na umabot pa. Isang minuto. Kailangan gumawa ng paraan. Bali, wala na rin yan. Hahawakan mo na naman ba ako para malaman ang aking alaala? Magaling nga talaga ang iyong kakayahan. Pero wala kaming nalalaman at wala kaming tinatago sa inyo. Sakaling meron man kaming alam, malalaman ko rin yan. Tumahimik ka lang. Kung meron na akong nalalaman, ibang iisipin ko para hindi nyo mabasa ang buong katotohanan. De, tama ang sinabi ni Gon. Mukhang hindi nyo yata ako naintindihan eh. Dahil ang binabasa ko ay ang mga alaala na pilit ninyong tinatago sa loob ng inyong utak. Hindi ko babasahin kung ano man ang iisipin ninyo.
bubuhayin ko ang inyong alaala sa pamamagitan ng pagtatanong. Gaya ng paghahagis sa malalaking bato sa payapang tubig, siguradong mabubulabog ang lahat ng inyong nalalaman. Kaya kahit ano pa ang inyong gawin, malalaman ko rin ang lahat. Ang lahat ng laman ng inyong isipan. Kaya baliwala ang inyong pagsisinungaling. Ngayon na! Ngayon, anong tinatago ninyo? Nakikita ko sila, pero ako, hindi nila ako nakikita. Naku, wala yung nasa kanan. Hindi ko siya nakita. Ito ang hinihintay nila. Hindi kita tatakasin ng isa. Doon! Hindi ako makakuwala. Masyado siyang malakas. Ano ba? Wala akong makita. Kung ganon, gagamitin ko ang N! Huli ka na, bata. Kaya ka na gawin mo, hindi ka makakatakas. Sinayang mo lang ang pagkakataon mo, bata, na ibinigay sa'yo ng katiliman. Sana pinantilya mo ang net ko, kaya lang protektado yon. Kiluwa! Huli ka! Hindi man ako nakakakita. Siguradong alam ko naman kung sino at nasa ng kalaban. Natalo tayo! Lagot! Pasensya na kayo sa amin. Pero magaling ang naisip ng paraan ng pagtakas, ha? Ang mabuti pa, sumuko ka na. Kiluwa! Nagaling dun sa may entrance. Iyan ba ang pinagmamalaki mo? Lumabas ka! Kung matapang ka! Sandali, malamang kasabwat nila yung nakikipag-usap sa telepono. Pero hindi ko alam kung nandito pa siya hanggang ngayon. Siguradong siyang may gawa nun. Pero hayaan mo siya. Total, hawak naman natin tong dalawa eh. Ano, nasasanay ka na ba sa dilim? Sa palagay ko, medyo pa lang. Teka. Ang pinuno. Nawawala ang pinuno. Hindi niyo ba napansin? Wala ko napansin. Naisahan niya tayo. Shizuku, ikaw munang bahala dito. Eto, Sige. Taco, ayos ka lang. Napilay lang naman ang kaliwa kong kamay. Tsaka nabali ang aking ipin. Ako rin, mukhang nabali nito ang dalawang tadyang ko. Inaliit yata natin ang kanilang kakayahan. Siguradong masusurpresa ka sa mga batang yan. sandali! Ha? Isang sulat? Ang kutsilyong yan ay... Para sa'yo.
Ako, Noda. Ang pulang mata. Ang kadena. Nagdaya siya. Tatapusin ko to kapag binulgar mo ang alaala ng dalawang yan. Teka, ano ba nangyayari dito, ha? Wala ba kayong generator para sa blackout? Hindi kami makakita. Gumawa kayo ng paraan! Nagbalat kayo bilang receptionist ng hotel? Hindi pwede. Hindi. Kailangan ko maisip kung paano. Kung aatake siya mula sa posisyon yun, aabuti ng 0.2 hanggang 0.3 second. Sapat ng panahon yon para makaiwas ang pinuno. Pero, ang biglang pagdilim, ginamit nila yon para gumawa ng aksyon. Dahil sa bilis sa pangyayari, wala nang nagawa ang aming pinuno laban sa kanyang kadena. Sa simula pa lang siya ng target. Maingat ang preparasyon. Maingat, pero... Nung tanungin ko sila kung anong tinatago nila, may nabasa akong konting impormasyon. Pagdilim at pag-atake ng alas 7. Ang masasabi ko'y kulang pa rin sila sa pag-iingat para magtagumpay sa kanilang plano. Malamang baguhan pa sila sa ganitong klase ng gawain. O kaya naman ay biglaan ang pagdedesisyon namin sa pagpunta dito sa Betchetake Hotel. Kaya nagulat sila. Hindi ko alam kung paano nila nalaman. Pero imposibleng makagawa sila ng plano sa iksi ng panahon yun. Ang isa pang kinagugulo ng utak ko ay kung kilala ng dalawang ito, yung mahilig sa kadena. Bakit hindi ko yun nabasa sa kanilang isipan noong huling pagkikita namin? Malamang, itinatago niya ang kanyang tunay na kakayahan sa kanyang mga kaibigan at ngayon lang nito sinabi. Ang karakter ng taong yan ay umaayon sa hinihingi ng pagkakataon. Hindi lang siya basta matalinong mandirigma, mabilis at pasikreto pa. Kaya nakakatuwa siya. Wala rin siyang pakialam sa buhay ng kanyang mga kasama. Sa palagay ko, hindi siya nagbibiro dito. Dahil nung oras na yun, ilang segundo rin ang kanyang ginugol para maipabot lang to sa akin. Kaya siguradong seryoso siya sa sinulat niya dito. Meron siyang kasamang nagngangalang Sanritsu na may kakayahang makabasa ng isip ng tao sa pamamagitan ng pagdinig sa tibok ng puso nito. Nagawa niyang iwan ang mensaheng ito dahil meron siyang paraan para malaman kung sasabihin ko ang kanyang sekreto sa aking mga kasamahan. Kung magsasalita ako at malalaman niya, tatapusin niya ang buhay ng aking pinuno. Kahit ang magiging kapalit pa nito ay ang buhay ng kanyang mga kaibigan. Sa makatuwid, ang dalawang batang ito ay magagamit namin bilang hostage. May pag-asa pa para maibalik ang pinuno. Pero... Raku! Magmula ngayon, huwag ka na magsasalita ng kahit ano. Maliwanag? Machi, ipitan mo mabuti ang tali niyan. Ako magbabantay sa kanya. Ayos! Nagawa ni Kurapika! Nagawa niya! Gusto ko sanang habulin yung nakakadena. Pero gusto ko rin ako ang bantay dito sa dalawang makulit na batang ito. Delikado kung maghihiwalay tayo. Kaya hintayin na lang natin ang grupo ni Finks para sigurado. Sige. Sang-ayon ako dyan. Ako rin. Makinig kayo. Sigurado ang mga kalaban ay nakasakay sa kotse. Sa sobrang traffic, aabutan pa natin sila. Sa grupo ng Spider, ako ang ulo at kayo mga kamay at paa. Dapat lang sumunod ang mga kamay at paa sa anumang ipag-uutos sa kanilang ulo. Pero,
Hindi ito obligasyon para itaya ang buhay. Depende kung gusto mo. Kung sakaling magwakas ang buhay ko, kailangan may pumalit sa akin. Minsan nagkakataon din na mas importante pa ang paa kaysa sa ulo. Huwag kayo mag-isip ng masama. Ang utos ko ay dapat masunod. Pero, hindi nyo kailangang itaya ang buhay nyo para sa akin. Bahagi ako ng spider. Kung merong dapat iligtas, kailangan buong spider. Ano nang gagawin ko? Naguguluhan na ako. Mamamatay ako pag ginamit ko sa taong hindi miyembro ng Spider. Huwag niyong sasabihin kahit kaninong sikretong yan. Bakit? Bakit mo sinabi sa amin? Bakit mo sinabi sa amin ang bagay na yan? Kapag sinabi ko ang kanyang kahinaan at ang tunay niyang kakayahan sa aking mga kasama, matatalo namin siya agad na walang kahirap-hirap. Pero hindi pwede. Dahil maaaring ang maging kapalit ay ang buhay na aming pinili. Gaya na nangyari kay Uvon, namatay siya dahil sa spider. Ang hula. Ano kaya ang hula tungkol sa pinuno? Sabi niya nakita na niya yun, bago pa niya ninako ang kakayahan. Nung panahon niya nang hula sa akin, isang madilim at malungkot na araw. Mamimili ako sa dalawang bagay sa loob ng isang maliit na silid. Pagmamataas sa pagtataksil, yun lang ang pwedeng pagpilian. Habang sa likuran mo, naghihintay si kamatayan. Sa mga batang ito, ano kaya ang naghihintay sa kanila? Ang pagtataksil kaya ay panagsalita ko? O baka naman pag nanahimik ako, ang dapat iligtas ay ang spider. Ibig sabihin ang madilim na silid na yun ay nasa loob lang ng aking ulo. Hindi, masyado lang ako nag-iisip. Sabado pa lang ngayon eh. Sa isang linggo pa mangyayari yung hula sa amin. Kahit pa paano, hindi ko kailangang puwersa ng sarili ko para mamili ngayong araw. Magsasalita ba ako mananahimik? Sino kung dapat iligtas? Kung ikaw nasa kalagayan ko, anong gagawin mo, pinuno? Hindi ka dapat nag-iisip ng kung ano-anong bagay. Ang dapat mo lang gawin yan ay manahimik. Ito ba si Finks? Madali ka. Tinukot ang ating pinuno.
Tama. Tingin mo. Natitiyak ko kailangan ka pa rin nating grupo. Kahit ito ay isang pagtataksil sa Spider.